si Snow White at ang 7 duwende. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niyebe sa taglamig, ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Duncove. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Duncove. Ngunit nang hatakin ni Duncove ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku! Lumabas ka na nga! Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, "Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso na palihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napagutusan akong kitilin ang iyong buhay, ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi.
hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell, at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit na animoy nasa loob siya ng isang laroang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku, ayan, saluin mo. Dali, aray, Oh. aray. Dali, Mainit aray, eh. aray. Naku, Mainit eh. saluin mo. Ayan. Phew. Oo. Shh. Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga.
Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Dankov! Alisin ang tabing ng salamin! Sumunod naman si Dankov, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Dankov ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Dankov, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman. Kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa unan na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Dankov na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda.
kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na wag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! Congrats! Yay! Noong unang panahon, isang lalaki na may 2 anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman pwede kang tumulong, pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo ng maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ng kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon at panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng 2 anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sino mang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho.
Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay, okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini. Magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po. Pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong, tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ika-7 silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya pumasok sa ika-7 silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ika-7 silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, ano man ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas nyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ika-7 silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagmukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas.
hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko, kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dating niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon at nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, Iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini, maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, Iha. Hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Aray! At napaso ang mga kamay ng babae.
Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oo, kapatid ko. Ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay.